pangalan ko po ay Jimboy. Ang bahay namin ay nasa gilid ng kagubatan. Luma na yung bahay namin pero matibay pa rin naman. Yung tatay ko mismo ang nagpatayo noon kaya sobrang proud siya sa bahay namin. Hindi naman sa pagmamayabang pero may kaya kami noon. May bukirin si Papa na siya mismo ang nag-aasikaso. Pero nung mamatay si Mama, parang nawalan ng gana si Papa. Nung una, akala namin ay malalampasan din niya ang lungkot at pangungulila. Pero habang tumatagal, ay parang lalo lang siyang nawawala sa sarili. Natutong uminom ng alak si Papa. Binenta niya yung mga gamit ni Mama. Pati yung mga alahas nito ay tinunaw niya. Hindi na rin siya nagtrabaho sa bukid. Ang ate ko na ang nag-aasikaso sa amin. Si ate ay 16 years old noon. Ako naman ay 10 years old. Si ate ang nagluluto ng pagkain namin. Siya rin ang naglalaba ng mga damit namin. Tuwing gabi naman ay nagkukwento siya ng mga alamat ng diwata sa kagubatan para daw hindi ako mapagod. Sabi ni ate, yung diwata raw ay parang si Mama. Maganda, mapagmahal at mabait. Kaya lang ay may sumpa na kapag may gumawa ng masama sa kagubatan ay parurusahan niya ang mga ito. Sabi ko kay ate ay hindi ako matatakot sa diwata. Dahil si Papa mismo ang nagsabi sa akin na hindi totoo ang diwata na yon, na sabi ni ate ay totoo raw ang diwata. Kaya lang ay hindi pa ito nagpapakita kay Papa dahil mabait naman daw si Papa at hindi gumagawa ng masama sa kagubatan. Naniwala naman ako kay ate dahil noon ay sobrang idol ko siya. Tuwing birthday ko ay nagluluto ng masarap na pagkain si ate. Kahit na simpleng spaghetti lang ay masaya na ako. Si Papa naman ay hindi na umuwi sa bahay. Natutulog na lang siya sa kubo sa bukid kaya kami lang ni ate ang naghahanda. Nung mag-11 years old ako ay nagluto si ate ng spaghetti. Nag-ihaw din siya ng manok. Sabi ko ay kami lang ang kakain. Pero sabi ni ate ay baka sakaling umuwi si Papa. Hindi kami kumain ni ate. Hinintay namin si Papa. Pero hanggang sa maubos na yung kandila sa mesa ay hindi pa rin siya umuwi. Sabi ni ate ay kainin na lang daw namin yung spaghetti at manok. Baka daw mapanis pa. Hindi ko na lang pinakita kay ate na nalungkot ako. Kasi alam kong mas nalungkot siya. Lumipas pa ang mga taon. Si ate ay nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Yung mga gulay ay galing sa bukid ni Papa. Nagdadala si ate ng mga gulay sa palengke at binibenta niya yon. Malakas kumita si ate. Kaya lang ay natutunan din niyang gumaya kay Papa. Nagkaroon siya ng bisyo. Pero hindi alak, kundi sugal. Nahuli ko si ate na naglalaro ng tong-its kasama yung mga kaibigan niya. Sabi ko ay mali yung ginagawa niya pero nagalit pa siya sa akin. Sabi niya ay wag daw akong makikialam dahil hindi ko naman pera ang isinusugal niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Nung araw na yon ay umuwi si Papa. Sabi niya ay may parating daw na malakas na bagyo. Kaya nagdesisyon siyang sa bahay na lang namin tumuloy. Nung gabing yon, parang gusto nang liparin ng bagyo yung bahay namin. Yung hangin sobrang lakas parang may mga boses na sumisigaw sa dilim. Lahat kami, si ate, si Papa, pati ako, nagyakapan na lang sa takot. Hindi ko alam kung sino ang kinakausap ni Papa dahil hindi naman siya relihiyosong tao. Pero natutuwa ako na kahit papano ay nag-aalala pa rin siya para sa amin. Nung kalagitnaan ng bagyo ay narinig namin yung mga kaluskos sa paligid ng bahay. Parang may mga taong naglalakad sa labas. Sabi ni Papa ay baka mga sanga lang daw yon na tinatangay ng hangin. Pero iba yung pakiramdam ko. Parang may nagmamasid sa amin. Sabi ko kay ate ay lalabas ako para tingnan kung ano yung mga kaluskos na yon. Pero sabi niya ay wag na. Hayaan na lang daw namin at baka mapahamak pa ako. Pero matigas ang ulo ko. Kumuha ako ng flashlight at lumabas. Paglabas ko, nakita ko si Papa na naglalakad sa paligid ng bahay. May mga ugat at dahon na tumutubo sa katawan niya. Para bang naging bahagi na siya ng kagubatan. Siguro dahil sa sumpa ng diwata.
kaya nagkaganito siya. Sabi ko sa kanya ay tigilan na niya ang ginagawa niya, pero hindi niya ako pinansin. Sobrang hirap ng sitwasyon kasi papa ko pa rin siya, pero kailangan kong protektahan ang pamilya namin. Kinuha ko yung itak na nakasabit sa dingding. Lumabas ulit ako ng bahay. Nakita ko na may mga ugat na umaabot sa bahay namin. Nakapulupot yun sa mga poste at sa mga dingding. Nakita ko rin si Papa na naglalakad sa paligid. Sabi ko sa kanya ay tigilan na niya ang ginagawa niya, pero hindi niya ako pinansin, kaya sinimulan kong putulin yung mga ugat na umaabot sa bahay namin. Nakita ko na napangiwi si Papa, kaya tinuloy-tuloy ko yung pagputol sa mga ugat. Sumigaw si Papa, pero hindi ko siya pinansin. Patuloy lang ako sa pagputol ng mga ugat. Hanggang sa makita ko na nakaluhod na si Papa at nagmamakaawa na tigilan ko na siya. Pero hindi ko siya tinigilan. Pinutol ko pa rin yung mga ugat. Hanggang sa magmakaawa na siya, natapusin ko na ang paghihirap niya. Sabi ko sa kanya ay patawarin niya ako. Pero ito lang ang paraan para matapos ang lahat. Pagkatapos kong sabihin yon, ay tinaga ko siya sa leeg. Tumalsik yung ulo niya at gumulong sa lupa. Noon ko lang napansin na may mga ugat na tumutubo sa leeg niya. Nung balikan ko si ate sa loob ng bahay, ay umiiyak siya. Pero niyakap niya ako at sinabing, "Salamat dahil pinrotektahan ko sila." Sabi ko kay ate ay hindi ko alam kung anong nangyari. Pero sa tingin ko si Papa ay nakuha na ng diwata. Sabi ni ate, kapag may ginawang masama sa kagubatan, may kapalit talaga. Kaya siguro ganito ang nangyari kay Papa. Naging bahagi na siya ng kagubatan. Kaya nagawa niyang maglakad sa paligid ng bahay namin at takutin kami. Sa tingin ko ay si Papa rin ang may kagagawa ng mga ugat na umaabot sa bahay namin. Pero sa halip na matakot ay nilakasan ko ang loob ko at pinrotektahan ang pamilya ko. Sabi ni ate ay tama raw ang ginawa ko. Dahil kung siya raw ang makakakita sa mga ugat na yon, ay baka natakot na lang siya at hinayaan na lang ang diwata na sakupin ang buong bahay namin. Simula noon, ako na talaga yung tagapagtanggol ng pamilya namin. Kahit na bata pa ako, alam kong kailangan kong protektahan sila. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang masaktan ulit ang pamilya ko. Hanggang ngayon ay ako pa rin ang tagapagtanggol ng pamilya namin. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, yung mga bulong ng kagubatan parang laging nandyan. Minsan nga, kahit walang bagyo, naririnig ko pa rin sila. Parang may mga mata sa dilim na nagmamasid sa amin. Nakakatakot talaga. Kaya natatakot ako. Baka isang araw ay bumalik ang diwata at kunin ulit ang bahay namin. Ako po si Kuya Mark. Meron po akong kwento na matagal ko nang gustong ibahagi. Bata pa lang ako, napapansin ko na may lumang kubo sa dulo ng property namin sa probinsya. Bawal kaming lumapit doon. Ang sabi nila, marupok na raw yung kubo at baka raw magiba kapag pumasok kami doon. Pero sa isip ko noon, kung marupok na yung kubo, bakit hindi na lang gibain? Bakit pinapabayaan lang na nakatayo pa rin doon? Nung 13 years old ako, nagkaroon kami ng reunion sa bahay na yon. Ancestral house kasi namin yon. Doon nakatira yung mga lolo at lola ko, pati na rin yung dalawa kong tiyuhin at mga pamilya nila. Sa reunion na yon, napansin ko na parang may tinatago sa amin yung mga kamag-anak namin. Pagkatapos ng hapunan, nawawala yung mga tiyuhin at tiyahin ko, pati yung mga pinsan kong 18 years old pataas. Ang natitira lang sa bahay ay yung mga lolo at lola ko, mga tita at tito na nasa side ni mama at kaming mga bata. Tinanong ko si mama kung saan nagpupunta yung mga kamag-anak namin. Sabi niya, may inaasikaso lang daw ang mga yon. Hindi ako nakontento sa sagot ni mama, kaya isang gabi, sinundan ko yung tiyunestor ko nung umalis siya. Pumunta siya doon sa kubo na bawal lapitan. Hindi ako lumapit. Nagkubli lang ako sa mga puno.
Nakita ko na isa-isang nagsidatingan yung iba ko pang kamag-anak. May dala silang mga sanga na parang pinutol lang kung saan. Nagtaka ako. Ano kayang gagawin nila? Pumasok sila sa kubo. Maya-maya pa, nakita ko na nagliwanag sa likod ng kubo. Lumabas ako sa kubo at dahan-dahang lumapit doon sa likuran. May bintana na walang salamin. Sumilip ako roon. Nakita ko yung mga kamag-anak ko na nagtipon-tipon sa paligid ng isang apoy. Yung mga sanga na dala nila, yun yung ginamit nilang panggatong. Nag-uusap-usap sila pero hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi nila. Hindi naman ako bingi pero parang wala akong naririnig. Tapos isa-isa silang tumayo at sumayaw sa paligid ng apoy. Habang sumasayaw sila, may mga anino na sumasayaw din sa paligid ng kubo. Pero yung mga anino na yon, hindi tao ang anyo. Parang mga hayop na hindi ko maipaliwanag. Umalis na ako. Baka kasi makita pa nila ako. Kinabukasan hindi ko na sinabi sa kanila kung ano yung nakita ko. Alam kong may tinatago sila at hindi ko alam kung ano yon. Pero alam kong hindi maganda. Sa susunod na gabi, sinundan ko naman yung mga magulang ko. Nagtaka ako kung bakit sila naman ang umalis. Pati yung mga lolo at lola ko. Ang naiwan sa bahay ay yung mga tito at tita na nasa side ni mama. Pati yung mga pinsan kong bata pa. Doon din sila pumunta sa kubo. Sumilip ulit ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nakontento sa pagsilip sa bintana. Pumasok ako sa loob. Nagkubli ako sa mga kahoy na nakatambak doon. Nakita ko na nagtipon-tipon din sa paligid ng apoy yung mga magulang ko. Pero sa pagkakataong ito, naririnig ko na yung mga sinasabi nila. Nagdarasal sila, hindi ko alam kung para saan yung dasal nila. Pero habang nagdarasal sila, napansin ko na nagbabago yung anyo nila. Yung mga magulang ko, yung mga lolo at lola ko, nagiging mga halimaw sila. Yung mga anino nila, yun yung nakita ko nung nakaraang gabi. Mga halimaw na sumasayaw sa paligid ng kubo. Nanginig ako sa takot. Ano ba itong nakikita ko? Bakit nagiging halimaw sila? Narinig ko yung tiyonestor ko na nagsalita. Sabi niya, wala pa rin daw silang nakikitang lunas sa sumpa. Nakita ko na umiling yung papa ko. Sabi niya, wala na raw silang magagawa, kundi ang tanggapin na nagiging halimaw sila tuwing kabilugan ng buwan. Sabi naman ni mama, sana raw ay hindi na lang sila pinanganak dahil ang sumpa raw na ito ay mananatili sa pamilya namin hanggang sa susunod na mga henerasyon. Nagulat ako sa narinig ko. Ano ang ibig sabihin ni mama? Narinig ko yung lolo ko na nagsalita. Sabi niya, ang sumpa raw ay nagsimula sa ninuno namin na si Don Vicente. Isang mangkukulam daw ang isinumpa si Don Vicente na maging halimaw sa tuwing kabilugan ng buwan dahil sa pang-aabuso nito sa isang dalaga. Ang masama pa raw ay nadamay ang buong pamilya ni Don Vicente sa sumpa. Kapag daw umabot na ng 18 years old ang isang miyembro ng pamilya namin, ay magiging halimaw na rin ito sa tuwing kabilugan ng buwan. Nanginig ako sa takot, pati ba ako ay magiging halimaw rin? 13 years old pa lang ako, pero darating din ang panahon na magiging 18 ako. Pati yung kapatid kong babae na 10 years old pa lang noon. Biglang may humawak sa balikat ko. Napasigaw ako. Napatayo at nahulog sa kinatatayuan ko. Nakita ko yung mga magulang ko na nakatingin sa akin. Mga halimaw silang lahat. Tumakbo ako palabas ng kubo. Naririnig ko sila na tinatawag ako, pero hindi ko sila nilingon. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko yung mga tinig nila na parang sinusundan ako. Nakakatakot yung mga tinig nila, parang mga halimaw na umaatungal. Nakarating ako sa bahay, hindi ko na alam kung paano. Basta ang alam ko, nakapasok ako sa bahay at doon ay nakita ko yung mga tito at tita ko na nasa side ni mama. Nakatingin sila sa akin, hindi ko na sila pinansin. Dumiretso ako sa kwarto at nagkulong.
Kinabukasan, nagkunwari ako na walang nangyari. Hindi ko kinausap yung mga magulang ko. Hindi ko sinabi sa kanila na alam ko na ang tungkol sa sumpa. Hanggang sa makabalik kami sa Maynila, hindi ko sinabi ang nalalaman ko. Lumipas ang mga taon, 18 na ako. Pero hindi ko sinabi sa mga magulang ko na alam ko na ang tungkol sa sumpa. Hinayaan ko lang na dalhin nila ako sa kubo at ipakita sa akin ang mga nagaganap sa tuwing kabilugan ng buwan. Ngayon, 25 years old na ako. Halimaw na rin ako sa tuwing kabilugan ng buwan. Pero alam ko na hindi na ako nag-iisa. Lahat ng mga kamag-anak ko sa side ni Papa ay may parehong sumpa. Yung kapatid ko, 17 years old na siya ngayon. Sa susunod na taon ay magiging halimaw na rin siya. Pero hindi pa niya alam ang tungkol sa sumpa. Inosente pa siya sa lahat ng ito. Yung nakababata naming pinsan na si Kuya Mark, siya lang ang nakakaalam ng tungkol sa sumpa na hindi pa nagiging halimaw. Hindi namin alam kung paano niya nalaman. Pero sabi niya, pinanood daw niya kami ng isang beses na hindi namin nalalaman. Hindi naman namin siya pinagalitan. Ang sabi namin sa kanya, huwag na lang niyang ipagsabi sa iba. Mabuti na lang at hindi natatakot sa amin si Kuya Mark. Ang sabi pa nga niya, kaya raw niyang maging halimaw din sa tuwing kabilugan ng buwan. Sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit mahilig sa kababalaghan si Kuya Mark. Dahil sa amin, dahil sa sumpa na dinadala namin. Pero hindi naman namin siya pinipigilan. Basta ang sabi namin sa kanya, maging maingat lang siya sa pakikisalamuha sa mga nilalang na nakikilala niya. Sa ngayon, ang tanong ko sa sarili ko ay kung makakaya ko bang maging halimaw din sa hinaharap? Sana po ay mapili niyo itong kwento ko. Tawagin niyo na lang po akong Rolly. May karanasan po ako sa ancestral house namin sa probinsya. Hindi ko alam kung masasabi itong nakakatakot, pero sana po ay magustuhan nyo. Pauwi ako noon sa probinsya namin sa Atimonan, Quezon. May pagdiriwang kasi noon sa amin. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yung okasyon, pero isa ito sa mga tradisyon na ginagawa sa amin taon-taon. Nasa kalagitnaan na ako ng biyahe noon nung biglang umulan ng malakas, yung tipong halos wala ka nang makita sa daan, kaya napilitan akong tumabi muna at maghanap ng masisilungan. Buti na lang at may nakita akong kubo sa gitna ng kakahuyan. Medyo luma na yung kubo at mukhang wala nang nakatira, pero wala akong choice noon. Kesa naman sa maghintay ako sa sasakyan, ay baka abutin ako ng oras doon. Pagpasok ko sa kubo ay na-confirm ko na wala na talagang nakatira doon. Maraming gamit pero puro alikabok na. Nilibot ko yung kubo at sa isang sulok ay may nakita akong lumang lampara. Sinindihan ko yon. Nung mailawan yung paligid ay parang may narinig akong mga bulong. Hindi ko lang pinansin at lumabas ako para tingnan kung tumila na yung ulan. Pero wala, parang mas lalong lumakas pa yung ulan. Kaya naglakad-lakad na lang ako sa loob ng kubo para magpalipas ng oras. Habang naglalakad ako, ay naririnig ko pa rin yung mga bulong. Hindi ko na lang pinapansin kasi baka ako lang yon. Pero habang tumatagal, ay palakas ng palakas yung mga bulong. Hindi ko na matiis kaya hinanap ko kung saan nanggagaling yung mga bulong. Hindi ko mahanap kung saan nanggagaling yung mga bulong. Pero habang nakatayo ako sa gitna ng kubo, ay napansin ko na nanggagaling yon sa mga anino. Yung mga anino ng mga gamit sa kubo, gumagalaw yung mga yon at nagsasalita. Hindi ko naintindihan yung mga sinasabi nila pero alam kong Tagalog yon. Tumakbo ako palabas ng kubo, pero bago pa ako makalabas, ay may nakita akong mural sa dingding. Yung mural ay painting ng pamilya namin. Nakita ko yung lolo't lola ko, mga magulang ko at mga kapatid ko. Pero sa dulo ng mural ay may isang matandang babae na walang mukha. Bago pa ako makalapit sa mural,
ay biglang gumalaw yung matandang babae at lumabas sa mural. Lumapit siya sa akin at sinabing, "Alay, kailangan namin ng alay." Hindi ko alam kung ano yung ibig niyang sabihin. Naramdaman ko ang takot, pero alam kong kailangan kong kumilos. Ang naisip ko na lang ay magluto ng suman, isang tradisyonal na alay sa aming pamilya. Habang nagluluto, iniisip ko kung tama ba ang ginagawa ko at kung ito nga ba ang makakapagpakalma sa mga espiritu. May maliit na kalan sa kubo at may mga nakatambak na kahoy. May mga bigas at niyog din sa isang sulok, kaya naisip ko na magluto na lang ng suman. Habang nagluluto ako, ramdam ko ang bigat ng mga matang nakatingin sa akin. Sa gilid ng mga mata ko, ang mga anino ay tila nagiging mas buhay. Gumagalaw sila sa paraang hindi ko maipaliwanag. Parang may mga kamay na umaabot mula sa dilim. Sinusubukan akong abutin. Sinasabi nila na ang pamilya namin ay may matagal ng koneksyon sa mga espiritu ng lupa at mga nilalang ng kagubatan. Ang mga ninuno ko raw ay mga tagapangalaga ng kagubatan at ang kanilang mga kaluluwa ay nananatili dito. Hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi nila, pero nararamdaman ko na parang may bahagi ng sarili ko na kumikilala sa mga bulong na yon. Pagkatapos kong magluto, maingat kong inilagay ang mga suman sa mesa. Umaasang sapat na ito para sa alay. Ngunit bago pa man ako makalabas, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at ang presensya ng matandang babae sa likod ko. Agad akong tumakbo palabas ng kubo, hinahabol ng kanyang mga sigaw. Nagbago siya ng anyo. Yung mukha niya ay nagkaroon ng maraming mata, bibig at ilong. Nagkaroon din siya ng mga sungay at yung katawan niya ay naging kulay itim. Sabi niya sa akin, ang mga tao ay walang pakundangan sa pagkuha ng mga yaman ng lupa. Ang mga tao ang dahilan ng aming paghihirap. Ang mga tao ang dahilan ng aming pagdurusa. Ang mga tao ay mga halimaw. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay tumakbo na ako palabas ng kubo. Hindi ko na nilingon yung matandang babae. Alam ko na hinahabol niya ako. Pero hindi ko na lang siya tiningnan. May kuwintas ako noon na suot. Pamanayon ng lola ko. Sabi niya, kapag daw may masamang espiritu na sumusunod sa akin ay hawakan ko lang yung kwintas at magdasal. Kaya yun yung ginawa ko habang tumatakbo palabas ng kubo. Nung makalabas ako ay biglang tumigil yung ulan. Paglingon ko sa kubo ay wala na yung matandang babae. Pagkatapos noon hindi na ako muling naglakas loob na umuwi sa probinsya. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang mga bulong ng mga anino sa aking isipan. Pakiramdam ko ay sinusundan pa rin ako ng mga espiritu at sa bawat anino na nakikita ko, nararamdaman ko ang kanilang mga matang nakatingin. Ang karanasang iyon ay nag-iwan ng takot na hindi madaling mawala, isang paalala ng mga lihim na nakatago sa ating mga pinagmulan. Sana ay mapili niyo itong kwento ko. Hindi naman talaga ako nakaranas ng nakakatakot na pangyayari sa buhay ko, pero itong kwento ko ay nangyari sa tatay ng tatay ko. Noong bata pa si Lolo ay sa probinsya siya nakatira. May sakahan sila na nasa dulo ng isang lugar na may mga kwento na may duwende raw na nakatira roon. Kapag nagbabalat kami ng mais ay nagkukwento si Lolo ng mga karanasan niya sa duwende. Sabi niya kapag daw nakikita niya na interesado kaming makinig sa kwento niya ay natutuwa siya. Kasi ibig sabihin daw noon ay makikinig kami sa payo niya na igalang ang mga hindi nakikitang tagapagbantay ng kanilang lupain. Isa raw sa mga dahilan kung bakit siya nagkukwento ay para matakot kami sa mga duwende. Kasi nung bata pa raw siya ay hindi siya takot sa mga duwende. Sa katunayan, hindi talaga siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga ito. Gusto niyang patunayan na hindi totoo ang mga sinasabi ng matatanda, kaya interesado siyang makakita ng duwende. Kaya isang araw ay nagpasya siyang hanapin ang duwende na nakatira sa dulo ng kanilang sakahan.
Sabi ni Lolo ay kasama niya noon yung aso niya na si Miro. Naglakad daw sila papunta sa makapal na kagubatan na nasa likod ng kanilang bahay. Doon daw sa kagubatan na yon nakatira yung duwende. Habang naglalakad daw siya ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Pero hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Nakita niya na may mga batong nakahilera sa gilid ng daan. Kakaiba raw yung pagkakaayos ng mga bato kaya sinundan niya ito. Hanggang sa makita niya na yung mga bato ay may arko na gawa rin sa bato. Amoy na amoy daw niya yung mga bulaklak, kaya alam niya na nasa teritoryo na siya ng duwende. Sabi ni Lolo ay takot na takot siya noon habang naglalakad. Kasi yung mga kulay daw ng kagubatan ay mas matingkad kaysa dati. Yung kulay berde ng mga dahon ay halos masakit na sa mata. Yung kulay ng mga bulaklak ay mas matingkad. Yung kulay ng langit ay mas matingkad na asul. Yung mga gamit daw niya sa bulsa ay nawala. Tapos nakakarinig siya ng mga tawa mula sa kung saan. Si Miro daw ay galit na naglalakad sa tabi niya. Nakataas yung buntot at nakatingin sa paligid. Nakakita siya ng mga kabute na nakahilera sa gilid ng daan. Sinipa niya yung mga kabute, doon na raw nagalit yung duwende. Tumakbo siya pabalik sa bahay nila. Yung mga puno raw ay parang hinahabol siya, takot na takot siya. Ang nasa isip niya lang ay makabalik sa sakahan nila. Nakalabas siya sa kagubatan pero si Miro ay nawala. Hindi na raw niya nakita yung aso niya. Naghanap pa sila ng ilang araw kasama ang mga kapitbahay pero hindi na talaga nila ito natagpuan. Hanggang ngayon, iniisip pa rin nila kung anong nangyari kay Miro. Kaya hanggang ngayon ay nagdadalamhati pa rin si Lolo sa pagkawala ng kanyang aso. Simula noon, naging mas maingat na siya at natutunan niyang igalang ang mga hindi nakikitang nilalang sa kanilang paligid. Sabi ni Lolo ay siya ang unang tao na nakapasok sa teritoryo ng duwende. Kaya naging babala siya sa mga tao sa kanilang lugar. Noong kabataan ni Lolo ay hindi pa raw ganoon karami ang mga nakatira sa lugar nila. Kaya nung kumalat ang kwento niya ay marami ang natakot. Hanggang ngayon ay pinapakalat pa rin ni Lolo ang kwento niya. Marami na rin ang nagkaroon ng kakaibang karanasan sa lugar na iyon, kaya't ang takot sa duwende ay naging bahagi na ng kamalayan ng komunidad. Ang kwento ni Lolo ay naging bahagi na ng mga alamat sa lugar nila. Sa kabila ng takot at kalungkutan na naramdaman niya, nagsilbi itong paalala sa kanya na ang mga bagay na hindi nakikita ay dapat igalang at hindi minamaliit. Isang malungkot na babala laban sa pag-uusisa sa mga bagay na hindi naman dapat pakialaman. Sinasabi ng mga tao na sa tuwing may nagtatangkang pumasok sa kagubatan, may naririnig silang mga bulong at tawanan na tila ba'y pinaglalaruan sila ng mga duwende. Naging bahagi na ito ng takot at respeto ng komunidad sa mga hindi nakikitang nilalang. Ako po si Mang Cardo, isa po akong magsasaka sa probinsya. Matagal ko nang gustong ikwento ang nangyari sa akin noon, pero hindi ko lang alam kung paano. Baka kasi hindi kayo maniwala, pero sa tingin ko ito na yung tamang pagkakataon para ikwento ito. Sana ay may mapulot kayong aral sa karanasan ko. Nung 20 anyos pa lang ako, ay umuwi ako sa probinsya namin galing Maynila. May lamay kasi na kailangan kong puntahan. Nung makalibing na yung kamag-anak namin, ay naginuman kami ng mga pinsan ko. Matagal din kasi akong hindi nakauwi sa probinsya. Kaya ang dami naming napagkwentuhan. Isa sa mga napag-usapan namin ay yung puting babae na nagmumulto raw sa isang puno ng balete. Dati raw ay doon kami naglalaro ng mga kababata ko. Nung hindi pa kami nagkakahiwa-hiwalay ng landas. Pero ngayon ay pinamumugaran na raw ng multo. Sabi ko sa mga pinsan ko, hindi ako naniniwala na may multo sa lugar na yon. Sa dami ng pinagdaanan ko sa Maynila,
ay wala ng multo ang makakapanakot sa akin. May isa akong pinsan na tumawag sa kaibigan namin na si Dado. Pagdating ni Dado, ay may dala siyang bote ng alak. Sabi niya kung talagang hindi ako natatakot sa multo, ay hamon daw niya sa akin na matulog kami sa lumang bahay nila na malapit lang sa Balete. Sabi ko walang problema, basta may kasama akong alak ay kahit saan ako makakatulog. Madaling araw na nung magpunta kami sa lumang bahay nila Dado. Nakainom na rin siya kaya wala rin siyang takot na pumasok doon. Wala pang isang oras kami sa loob ng bahay ay naramdaman ko na agad yung malamig na hangin na umiikot sa buong lugar. Naramdaman ko rin na may mga matang nakatingin sa amin pero dahil nga mayabang ako ay hindi ko pinapansin yung mga nararamdaman ko. Tapos ay may narinig ako na umiiyak. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Doon ko nakita yung babaeng nakaputi na nakaupo sa ilalim ng balete. Nakatalikod siya sa akin at patuloy lang sa pag-iyak. Sabi ko kay Dado na may babae sa labas. Tumayo siya at sumilip din sa bintana. Sabi niya, hayaan ko na lang daw yung babae. Baka raw may problema at nagpunta sa balete para mag-isip. Pero hindi ko siya pinakinggan. Lumabas ako at tinanong yung babae kung ayos lang ba siya. Hindi siya sumagot tapos ay bigla siyang nawala. Nagtakbuhan na yung mga balahibo ko. Tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay. Sabi ko kay Dado, nakita ko na yung multo. Pero natawa lang siya sa akin. Sabi niya, wag daw akong matakot kasi harmless lang yung multo. Umiiyak lang daw yon at hindi naman nananakit. Pero hindi pa man din natatapos si Dado sa pagsasalita ay narinig ko na naman yung pag-iyak ng babae. Hindi lang yon. May mga yabag din na papalapit sa amin, parang may naglalakad sa bubong at sa paligid ng bahay. Naramdaman ko ulit yung malamig na hangin. Tapos ay parang may tumulak sa akin. Napaupo ako sa sahig. Si Dado naman ay nakatayo lang at nakatingin sa akin. Sabi niya, pasensya na raw at hindi niya ako binalaan na may multo sa bahay nila. Nagulat ako sa sinabi niya. Akala ko kasi ay nagbibiro lang siya, pero ang sabi niya may multo talaga sa bahay nila. Yung ina raw niya ang nagmumulto doon. Nagpakamatay daw ito nung bata pa si Dado. Akala raw niya ay makaka-move on na siya sa pagkawala ng ina niya. Pero hindi pala dahil hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa rin ito sa bahay nila. Kaya raw sila lumipat ng bahay. Tapos ay narinig namin na tinatawag ni Dado yung pangalan niya. Sa sobrang dami ng boses na tumatawag sa kanya ay hindi ko na mabilang. Pero si Dado ay nakangiti lang at nakikinig sa mga boses. Sabi niya, miss na raw siya ng ina niya. Kaya kailangan na niyang umuwi. Hindi ko naintindihan yung ibig niyang sabihin. Pero bago ko pa siya matanong ay biglang nagbago yung panahon. Umulan ng malakas at sobrang lakas din ng hangin. Nagkabasag-basag yung mga bintana. Tumayo ako at hinila si Dado palabas ng bahay. Pero hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa gitna ng sala. Doon ko nakita yung babaeng nakaputi na nakatayo na sa harapan namin. Wala siyang muka, parang anino lang ng isang tao. Maputla yung buong katawan niya, parang natatakpan ng manipis na ulap. Tapos ay may nakasabit na lubid sa leeg niya na parang alon na sumasayaw sa hangin. Parang may malamig na hangin na bumalot sa akin habang tinitingnan ko siya. Hinila ko ulit si Dado pero hindi talaga siya gumagalaw. Kaya tumakbo na lang ako palabas ng bahay. Pero paglabas ko ay nakita ko yung babaeng nakaputi na nasa unahan ko. Tumakbo ako pero hinahabol niya ako. Tumakbo ako papunta sa bukid pero naiwan si Dado sa loob. Hindi ko na siya nakita ulit. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Parang ang bigat sa dibdib na iniwan ko siya doon. Doon ko siya iniwan. Nung makalayo na ako ay huminto ako at lumingon. Nakita ko siya na nakatayo sa gitna ng bukid. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos ay bigla siyang nawala. Naglakad ako pabalik sa bahay nila Dado. Pero wala na yung bahay. Ang nakita ko na lang ay yung puno ng balete.
Doon ko na-realize na yung bahay nila Dado at yung babae na nakita ko ay pawang mga multo lang. Nung umaga ay bumalik ako sa bahay nila Dado pero hindi ko na siya nakita. Nung bumalik ako sa bahay nila Dado, wala na siya. Doon ko lang nalaman mula sa mga kapitbahay na ampun lang pala ako. Ang tunay kong ina, siya pala yung babaeng nagpakamatay sa puno ng balete. Parang bumagsak ang mundo ko sa nalaman ko. Ang buong buhay ko isang malaking kasinungalingan pala. Kaya pala ako hinahabol ng ina ko ay dahil gusto niyang makasama ako. Pero hindi ko siya hinayaan na makuha ako. Nung mag-asawa ako ay doon kami tumira malapit sa balete. Para mabantayan ko yung mga dumaraan doon. Ayokong may madamay pa sa kalokohan ng ina ko. Pero sa totoo lang, hindi ko rin maiwasang isipin na baka may kasalanan din ako. Na baka kung hindi ako umalis noon, hindi siya magiging ganun. Parang may bahagi sa akin na gustong bumalik sa nakaraan at baguhin ang lahat. Ngayon, mag-isa na lang ako sa bahay. Nung mamatay yung asawa ko at mga anak, bumalik yung iyak ng ina ko. Kahit sa panaginip, naririnig ko yon. Parang may bahagi sa akin na gustong sumuko na lang at makasama siya. Pero alam ko, kailangan kong manatili dito. Para sa kanila, para sa akin. Siguro hinihintay na lang niya yung araw na magkasama kami ulit, pero hindi pa ngayon. May kilala akong tao na pumasok sa kagubatan pero hindi na nakalabas. Mabait na tao yon. May anak na babae na may sakit pero hindi nila mapagamot kasi walang pera. Kaya kahit alam niyang may mga kaluluwa sa kagubatan na yon, pumasok pa rin siya. May mga nagsasabi na kaya raw pumasok yung tao na yon sa kagubatan ay dahil nakarinig siya ng mga kwento na may mga diwata raw na nakatira roon. Kung makakahingi siya ng tulong sa mga diwata na yon, ay baka sakaling mapagaling nila ang anak niya. May mga nagsasabi naman na naghahanap lang daw ng halamang gamot yung tao na yon. Kahit ano pa man ang dahilan niya, ay hindi na rin naman mahalaga dahil hindi na nga siya nakalabas pa ng kagubatan. Pero may nakakita sa kanya, kaya lang ay hindi na siya yung dating siya. Hayaan niyo akong ikwento sa inyo ang nakita ng taong nakakita sa kanya. Ayon sa kwento ng taong nakakita sa kanya, ay nakita raw siya na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Nakatingin lang daw ito sa isang piraso ng karne na hawak niya sa kanyang mga kamay. Tinanong siya ng taong nakakita sa kanya kung anong ginagawa niya roon. Pero hindi raw ito sumagot. Nakatingin lang sa karne na hawak niya. Tapos ay napansin daw ng taong nakakita sa kanya na may sugat yung karne. Katulad ng sugat ng anak niya. Nung marinig ng taong nakakita sa kanya ang sinabi niya, ay nakaramdam daw ito ng takot. Sabi niya ay kinausap daw niya ang isa sa mga diwata ng kagubatan at humingi siya ng tulong na pagalingin ang anak niya. Sabi raw ng diwata ay pagalingin nito ang anak niya. Basta alagaan niya yung karne na hawak niya bilang sariling anak dahil ang karne raw na yon ay magiging konektado sa katawan ng anak niya. Nung makita raw niya na may sugat ang karne ay nagduda na siya na niloloko lang siya ng diwata pero umaasa pa rin siya na gagaling ang anak niya. Kaya kahit na nagsisimula ng mabulok yung karne ay inaalagaan pa rin niya ito. Sinabi niya na hindi siya lalabas ng kagubatan hanggat hindi gumagaling ang anak niya. Nagmakaawa raw siya doon sa diwata na pagalingin na ang anak niya at ibibigay niya ang kwintas na suot niya kapalit ng karne. Pumayag daw yung diwata at kinuha yung kwintas niya. Pero habang tumatagal ay napapansin niya na lalong nagiging pangit yung karne. Nagkakaroon ito ng mga sugat at nagsisimula ng mabulok. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng mga mata at bibig yung karne. Sabi raw ng karne ay niloko siya ng diwata dahil hindi ito diwata kundi isang masamang espiritu na nag-aabang ng mabibiktima sa kagubatan. Nagsimula raw siyang magbago.
Ang katawan niya ay unti-unting nagiging kahoy. Ang buhok niya ay humahaba at nagiging mga dahon. Ang mga ngipin niya ay humahaba at tumutulis. Hindi raw niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero ang alam niya ay nahulog siya sa bitag ng isang masamang espiritu. Nung makita siya ng taong nakakita sa kanya, ay ganoon na nga ang itsura niya. Yung katawan niya ay parang katawan na ng kahoy, yung buhok niya ay mahahabang dahon, at yung mga ngipin niya ay mahahaba at matutulis. Pero kahit ganoon na ang itsura niya, ay inaalagaan pa rin niya yung karne na hawak niya. Umaasa pa rin siya na makakalabas siya ng kagubatan at makikita pa ang anak niya. Ang kwento niya ay isa sa mga alamat na kumakahalat dito sa amin. Ang sabi ay yung anak daw niya ay patuloy na umiiyak sa kagubatan at isa yon sa mga naririnig ng mga taong pumapasok doon. Gusto kong i-share ang isang karanasan ko nung nakaraang taon. Hindi ko alam kung masasabi ba itong horror story o ano. Basta ang alam ko lang, nakakatakot ito para sa akin. Ako nga pala si Tita Lorna, isang OFW sa Saudi. Mga 20 years na ako sa Saudi, kaya naman noong nakaraang taon ay nag-decide na akong umuwi na ng tuluyan sa Pilipinas. Nakapagpundar naman na ako ng sapat, kaya sabi ko ay oras na para makasama ko naman ang pamilya ko sa probinsya. Pagkatapos ng ilang dekada ay makakauwi na rin ako sa amin. Malaki na rin ang pinagbago ng bahay namin. Ang mga kapatid ko may mga pamilya na rin. Nung makita ko yung bahay namin, parang may bumalik na alaala sa akin. Dati, yung bahay na yon ay puno ng tawanan at kulitan. Ngayon malalaki na yung mga pamangkin ko, hindi na sila kasing kulit namin noon. Pero okay lang, naiintindihan ko naman. Pagkatapos ng ilang buwan na pamamalagi ko sa bahay, ay may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung dahil ba sa matagal kong pagkakawalay sa amin, ay nagiba na yung pakiramdam ko sa bahay o dahil may nangyayari talaga. Parang may nakatingin sa akin na hindi ko naman makita. Hindi ko na lang yun pinapansin dahil baka nga nag-i-illusion lang ako. Isang bagay pa na napansin ko, yung mga ilaw sa paligid. Parang nag-iiba yung kulay nila. Minsan nagiging mapula, minsan naman ay asul. Hindi ko alam kung bakit. Baka dahil matagal na akong hindi nakakauwi sa amin at panibago na naman yung mga mata ko sa paligid. Isang gabi nagdidilig ako ng halaman sa labas. Nung bumalik ako sa loob, may nakita akong mga dahon sa sahig. Nagtaka ako kasi sarado naman yung mga bintana at pintuan. Paano nakapasok yung mga dahon? Pumulot ako ng isa. Tapos, biglang umihip yung malamig na hangin. May narinig akong boses na tumatawag sa akin. Lorna, Lorna, Lorna. Galing yung boses sa labas, sa may puno ng mangga. Lumabas ako pero wala akong nakita. Parang hinihila ako nung boses papunta sa puno. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog ng maayos. Kinaumagahan ay nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa baryo namin. May kakaiba bang nangyayari sa lugar namin? May mga nakikita ba silang hindi pangkaraniwan? Mabuti na lang at may mga nakapansin din sa mga nangyayari. Hindi pala ako nag-iisa. May mga nagkukwento na ang mga nawawala sa lugar namin ay hindi na natatagpuan pa. Dati naman daw ay may mga nawawala din pero natatagpuan din agad. Pero ngayon iba na, parang may kumukuha sa mga tao at tinatago ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit pero parang may nag-click sa utak ko nung marinig ko yon. Nung gabing may tumatawag sa akin, parang gusto kong lumabas at puntahan yung boses na yon. Pero pinigilan ko lang yung sarili ko. Paano kung lumabas ako at hindi na ako nakabalik pa? Isang gabi, nagising ako dahil may tumatawag na naman sa akin. Lorna, Lorna, Lorna. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko pero lumabas ako at hinanap yung boses. Pumasok ako sa gubat. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta sinusundan ko lang yung boses.
hanggang sa makarating ako sa isang napakalaking puno. Doon ko narinig yung boses. Lorna, Lorna, Lorna. Sabi ko, ano ba ang kailangan mo sa akin? Magpakita ka. Hindi ko alam kung sino ang kinakausap ko, pero alam kong naroon lang siya. Nakaramdam ako ng takot. Nagdasal ako. Tapos, may narinig akong mga boses na nagtatawanan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Pagkagising ko umaga na, nasa bahay na ako. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik. Pero yung mga sugat sa katawan ko, nagpapatunay na may pinuntahan ako at may nakalaban ako. Nabalitaan ko na may mga nawawala na naman sa baryo namin. Hanggang ngayon ay hindi pa sila nakikita. Siguro ay pinuntahan din nila yung boses na tumatawag sa kanila. Hindi ko alam kung bakit ako nakabalik, pero nagpapasalamat ako na nakabalik ako. Noong nakaraang taon ay nag-decide ako na bumalik na lang sa Saudi. Sabi ko sa mga kapatid ko ay may inaasikaso lang ako. Pero ang totoo, natatakot ako. Baka isang araw ay marinig ko na naman yung boses na tumatawag sa akin. Baka sa susunod ay hindi na ako makabalik pa. Ngayon ay nandito na naman ako sa Saudi, pero hindi pa rin ako tinatantanan ng mga bangungot. Natatakot ako na baka isang araw ay marinig ko na naman yung mga boses na nagtatawanan. May ibabahagi lang po akong kwento sa inyo. Hindi ko alam kung matatakot kayo o maaawa sa akin. Sana lang ay hindi ninyo ako husgahan. May dahilan kung bakit ko ginawa ang mga bagay na ginawa ko sa kwento kong ito. Ako po si Ruel. Nung bata pa ako ay may sakahan kami sa isang liblib na lugar sa probinsya. Minana pa ng mga magulang ko sa mga lolo at lola nila. Tahimik ang buhay namin doon. Malayo kami sa kabihasnan, pero hindi naman namin yun iniinda. Ang mahalaga ay masagana ang sakahan namin. Maraming hayop, maraming tanim. Hindi kami nagugutom. Isang araw, may natuklasan akong bagay sa kamalig namin. May nakaukit sa dingding. Inukit ko yung mga ukit kasi hindi ko mabasa. Sobrang lumana. Pero nung naayos ko na, ay nabasa ko na. Dasal pala siya. Dasal para sa proteksyon ng mga tanim namin. Naging interesado ako kaya binasa ko yung dasal paulit-ulit. Kinabukasan nawalan kami ng lahat ng hayop. Ninakaw sila, nagulat kami pero wala kaming magawa. Nung gabi bago ako matulog ay sumilip ako sa bintana. Nakita ko na may anino sa dulo ng taniman namin. Parang tao na nakaupo. Kinabahan ako. Sinabi ko sa mga magulang ko, pero sabi nila, baka raw magnanakaw lang yon at matakot kapag nakita na may tao sa bahay. Lumipas ang ilang araw, lagi kong nakikita yung anino sa dulo ng taniman namin. Nung minsang puntahan ko ay wala naman akong nakita. Pero nung bumalik ako kinabukasan, may mga tanim na natuyo at namatay. Nung puntahan ko ulit yung lugar na yon, nakita ko ulit yung anino. Doon ko naisip na may kinalaman yung anino sa pagkamatay ng mga tanim namin. Sinabi ko sa mga magulang ko pero hindi sila naniwala. Sabi nila, wala raw tao na kayang pumatay ng mga tanim sa isang iglap. Hindi ko na lang sila pinilit. Nung minsang maghukay ako sa lugar na laging pinupuntahan ng anino, may nahukay akong rosaryo. Rosaryo ng lola ko. Nakita ko siya nung minsang maglinis ako sa kwarto nila. Bakit nakabaon doon yung rosaryo ni Lola? Nung sumunod na araw may nahukay naman akong singsing. Singsing naman yun ni Mama. Doon ako kinutuban na may masamang nangyayari at may kinalaman doon yung anino. Nung minsang maghalungkat ako sa kwarto nila Mama, may nakita akong journal. Journal pala yun ng isang ninuno namin. Doon ko nabasa yung dasal na nakaukit sa kamalig. Nalaman ko rin na ang dasal na yon ay isang kasunduan sa isang mangkukulam. Kapag binasa ito, ay bibigyan ng masaganang ani ang sinumang may-ari ng sakahan, kapalit ng isang sakripisyo. Hayop, tao, kahit ano,
basta may halaga sa may-ari ng sakahan. Kailangan lang itong ibaon sa taniman at doon ay kukunin na ito ng mangkukulam. Nung mabasa ko yon, ay kinilabutan ako. Ibig bang sabihin ay nakikipagkasundo sa mangkukulam ang mga ninuno namin para sa masaganang ani? At ang hayop na kinukuha ng mangkukulam ay yung mga alagang hayop namin? Nung gabing yon, ay nakita ko ulit yung anino. Nakaupo na naman siya sa dulo ng taniman namin. Naisip ko, hindi na lang hayop ang gusto niyang kunin. Pati mga personal na gamit ng pamilya ko ay kinukuha na niya. Baka ang susunod ay mismong pamilya ko na. Kailangan kong gumawa ng paraan. Nung gabing yon, nagdala ako ng itak. Haharapin ko yung mangkukulam. Natatakot ako pero kailangan kong gawin. Habang papalapit ako sa kanya, ay nagdadasal ako. Paulit-ulit kong binigkas yung dasal na nakaukit sa kamalig. Nagulat yung mangkukulam. Tumayo siya at tumakbo palapit sa akin. Pero hindi ako tumigil sa pagdarasal. Nung malapit na siya sa akin, ay sinugod ko siya at tinaga. Tinamaan ko siya sa balikat, napasigaw siya at tumakbo papalayo sa akin. Hinabol ko siya pero hindi ko na siya naabutan. Nung makabalik ako sa taniman, ay nakita ko na lahat ng tanim namin ay natuyo. Nung sabihin ko sa mga magulang ko ang nangyari, ay hindi sila naniwala. Sabi nila, ako raw ang may kasalanan kung bakit natuyo ang mga tanim namin. Ako raw ang nagsumpa sa taniman namin. Simula noon ay hindi na nila ako kinausap. Umalis ako sa sakahan namin. Hindi ko na kinaya yung pag-aalipusta nila sa akin. Nagtungo ako sa Maynila at naghanap ng trabaho. Sa awa ng Diyos ay nakahanap naman ako ng trabaho at nakapag-asawa. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapalagay. Baka kasi bumalik yung mangkukulam at kunin ako. Tawagin niyo na lang akong Kuya Jun. Matagal na akong nakatira sa Maynila. Dito ako nag-aral ng kolehiyo at dito na rin ako nagtrabaho. Bihira akong makauwi sa probinsya namin. Lagi kasing may ginagawa sa trabaho. Pero nung 2010, nagpakasyon ako sa probinsya namin. Sabi ko sa sarili ko, kahit isang buwan lang, makapagbakasyon ako sa lumang bahay namin. Gusto ko lang maranasan ulit yung katahimikan ng probinsya. Sobrang nakaka-stress kasi yung buhay sa Maynila. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng tito ko. Siya kasi yung nagbabantay sa bahay namin. May sarili naman siyang bahay pero dahil sa medyo malayo yon, doon na lang siya natutulog sa bahay namin. Sabi niya, may mga tao raw na nakikitang gumagala sa kagubatan doon sa likod ng bahay namin. Nagulat ako kasi alam ko na wala namang nakatira doon sa kagubatan. Sabi ni tito, mga kulto raw yung mga tao na gumagala doon sa kagubatan. Nung mga nakaraang taon daw, ay naging usap-usapan sa lugar namin yung kulto na yon. May mga nakakarinig daw ng mga sigaw ng tao na nanggagaling sa kagubatan. May mga nakakita rin daw na yung mga kulto ay nag-aalay ng tao sa isang dambana. Hindi raw malaman kung saan nanggagaling yung mga tao na inaalay nila. Pero ang hinala ng iba ay mga bisita yon na naakit ng kagubatan. May mga nagsabi rin na baka mga nawawalang tao yon na tinatago ng mga kulto sa kanilang mga bahay. Ang pinaka nakakatakot na parte ng kwento ay yung sinasabi nilang dambana na nasa gitna ng kagubatan. Sinasabi ng mga nakakita na may isang nilalang na nakatira doon. Yun daw ang pinagsisilbihan ng mga kulto at doon nila inaalay yung mga tao. Hindi ko alam kung naniniwala ba ako sa kwento ni Tito. Pero dahil sa gusto kong makapagpahinga ay hindi ko na lang inisip yon. Sa unang gabi ko sa bahay, nagising ako mula sa isang bangungot. Hindi ko na maalala kung ano yung napanaginipan ko, pero ang naalala ko ay yung matinding takot na naramdaman ko. Pagkagising ko ay hindi na ako nakatulog. Naalala ko yung kwento ni Tito. Doon nagsimula yung takot ko.
Habang tumatagal yung bakasyon ko sa probinsya, ay napapansin ko na may mga kakaibang nangyayari sa paligid. Pagising ko sa umaga ay makikita ko yung mga yapak sa paligid ng bahay. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yon. Sabi ni Tito ay baka mga kapitbahay lang na dumadaan sa bahay namin. Pero ako, hindi ako naniniwala. Minsan naman ay makakarinig ako ng mga bulong na nanggagaling sa kagubatan. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nila, pero alam ko na mga tao yun na nag-uusap. Isang gabi hindi ako makatulog, kaya umakyat ako doon sa atik ng bahay. May nakita akong isang lumang laruan na nakatago sa isang kahon. Hindi ko alam kung bakit, pero nung makita ko yung laruan, ay nakaramdam ako ng matinding takot. Para bang may masamang alaala na bumalik sa isipan ko, pero hindi ko maalala kung ano yun. Doon ko na sinabi kay Tito yung nararamdaman ko. Sabi ko, hindi ako mapakali. Parang may masamang nangyayari sa paligid. Yung mga yapak sa labas ng bahay, yung mga bulong sa kagubatan. Sabi ko ay natatakot ako. Nagulat ako sa sinabi ni Tito. Akala ko kasi ay ako lang ang nakakaramdam ng mga bagay na yon. Pero sabi ni Tito, ay naririnig din daw niya yung mga bulong sa kagubatan. Nakikita rin daw niya yung mga yapak sa paligid ng bahay. Kaya lang ay hindi na lang daw siya nagsasalita dahil natatakot siya na baka hindi ko siya paniwalaan. Doon ko na naisip na baka may kinalaman yung kulto sa mga nangyayari sa amin. Sabi ko kay Tito, ay kailangan naming malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Kailangan naming hanapin yung kulto sa kagubatan at tanungin sila kung ano ba talaga ang ginagawa nila. Binalaan ako ni Tito na delikado yung plano ko. Pero sabi ko, hindi ako mapapanatag kung hindi ko malalaman yung katotohanan. Doon na inamin ni Tito na may alam siya tungkol sa kulto. Sabi niya, ang pamilya daw namin ay may matagal ng koneksyon sa kulto. Ang lolo raw namin ay isa sa mga nagtatag nito. Nung marinig ko yon, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Parang biglang bumigat yung paligid at doon ko na-realize na hindi lang ito simpleng kwento. Parte kami ng kasaysayan na yon. Kaya lang ay may mga taong gustong buhayin ulit yung kulto. Kaya lang ay hindi na raw yun posible dahil sa isang mahalagang bagay na nawala. Sabi ko kay Tito, ay kailangan naming makita yung dambana sa gitna ng kagubatan. Kailangan naming malaman kung totoo ba yung mga kwento tungkol sa kulto. Pumayag naman si Tito, siguro ay dahil sa siya mismo ay gusto ring malaman ang katotohanan. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumasok na kami sa kagubatan. Habang naglalakad kami sa kagubatan, unti-unting bumibigat yung hangin. Parang may mga bulong na sumasabay sa hangin na parang mga anino na nagtatago sa likod ng mga puno. Hindi ko maintindihan kung nanggagaling ba yon sa kagubatan o sa utak ko lang. Pero habang lumalalim kami, parang mas lumalakas yung mga bulong. Parang tinatawag kami papunta sa isang lugar na hindi ko alam kung gusto ko bang marating. Habang lumalalim kami sa kagubatan, ay nakikita ko na parang may mga anino ng mga tao na sumusunod sa amin. Paglingon ko ay wala naman akong nakikita. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita o pati si Tito. Hindi ko na lang siya tinanong dahil natatakot ako na baka hindi niya makita yung mga anino at isipin niya na nababaliw ako. Ilang oras na kaming naglalakad pero wala pa rin kaming nakikitang dambana. Doon na ako nakaramdam ng takot. Baka kasi naliligaw na kami. Pero si Tito ay tuloy lang sa paglalakad kaya sumunod na lang ako sa kanya. Maya-maya ay may narinig kaming kaluskos. Paglingon namin ay may nakita kaming isang nilalang na may itim na balat at mga sungay. Hindi ko alam kung ano yon. Pero ang alam ko ay nakakatakot yung itsura niya. Tumakbo kami ni Tito. Habang tumatakbo kami ay may mga nakikita akong mga tao na sumusunod sa amin. Hindi ko na lang sila pinapansin dahil ang alam ko ay yung nilalang na may sungay ang dapat kong katakutan.
Nadapa si Tito. Pagtingin ko sa kanya ay may nakita akong matulis na kahoy na nakatusok sa kanyang binti. Sabi niya ay tumakbo na lang daw ako at hayaan siya. Pero sabi ko ay hindi ko siya iiwan. Tinulungan ko siyang tumayo at nagpatuloy kami sa pagtakbo. Hindi na ako lumilingon dahil natatakot ako na makita yung nilalang na sumusunod sa amin. Hindi ko na maalala kung paano kami nakalabas sa kagubatan. Parang lahat ng nangyari, parang panaginip na lang. Ang huling naalala ko ay yung mukha ni Tito, puno ng takot habang tinutulungan ko siyang tumayo. Pagmulat ko ng mata, nasa ospital na ako. Sabi nila, ako lang daw ang nakaligtas. Pero sa totoo lang, parang naiwan din ako sa kagubatan na yon. Parang may parte sa akin na hindi na makakabalik. Sabi ng mga tao sa amin ay nababaliw na raw ako dahil sa mga kwento ko tungkol sa kulto at sa nilalang na may sungay. Wala raw kulto na naninirahan sa kagubatan. Ako lang daw ang nakakakita sa mga yon. Hindi na ako nakipagtalo sa kanila. Ang mahalaga ay nasabi ko yung totoo. Ngayon, mag-isa na lang akong nakatira sa bahay namin. Parang bawat araw lumalalim yung takot ko. Lagi akong nakabantay sa kagubatan kasi pakiramdam ko, hindi pa rin nawawala yung kulto. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim at kahit anong gawin ko, hindi ko maalis yung pakiramdam na yon. Takot pa rin ako hanggang ngayon. Parang may mga yapak na naririnig ko sa gabi na parang bumabalik yung mga anino mula sa kagubatan. Pero kahit anong sabihin ng mga tao, alam kong totoo yung mga nakita ko. At kahit mag-isa na lang ako, hindi ko hahayaang makalimutan yung mga nangyari. Lagi kong sinisigurado na may ilaw sa bahay namin para kahit papaano hindi ako mag-isa sa dilim. Kasi alam ko hindi pa rin nawawala yung kulto. At habang buhay akong magbabantay dito para hindi na sila makabalik. May ibabahagi akong kwento na sana ay kapulutan ng aral ng mga kabataan, lalo na yung mga mahilig mag-explore sa mga lugar na bawal pasukin. Ako po si Elmer. Noon ay may isang lugar sa aming baryo na bawal pasukin ng mga bata. Hindi ko alam kung bakit, pero sabi ng lolo ko ay delikado raw sa lugar na yon. Kasi maraming mababangis na hayop at may mga alamat tungkol sa mga diwata at maligno na nakatira sa gubat na yon. Sabi ni Lolo, ayaw niyang may mangyari sa akin, kaya mahigpit niyang bilin na huwag akong papasok sa gubat. Noon ay 10 years old pa lang ako. Hindi ko naman sinusunod si Lolo. Kaso, isang araw ay naisip kong pumasok sa gubat. Wala kasi akong magawa noon. Tapos sabi ko sa sarili ko, ano ba naman yung makapasok man lang sa gubat? Hindi naman siguro ako aabutin ng isang araw doon. Tapos, lalabas din ako agad. Sabi ko adventure lang. Pagkatapos noon ay hindi na ako babalik. So pumasok ako sa gubat. Sa umpisa ay puro mga puno at halaman lang ang nakita ko. Pero nung lumalim na ako, ay nakakita ako ng isang lugar na parang hindi man lang nagagalaw ng panahon. Ang ganda ng lugar na yon, parang sa mga fairy tale. Tapos may nakita akong isang babae na nakaupo sa ilalim ng puno. Ang ganda niya, parang prinsesa. Sabi ko sa sarili ko siguro ay isa siyang dayuhan na naligaw sa gubat. Nilapitan ko siya. Tapos nagulat ako nung makita ko na yung mga mata niya ay kulay asul. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa lugar na yon. Sabi ko naman ay naligaw lang ako. Nagpakilala siya. Ang pangalan niya raw ay Alina. Sabi ko naman ay Elmer ang pangalan ko. Ang bait ni Alina, kinwento niya sa akin na isa raw siyang diwata na nagtatago sa mundo ng mga tao kasi gusto niyang malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa mga tao. Tapos, tinanong niya ako kung gusto ko raw bang malaman ang mga sikreto ng mundo. Sabi ko, oo naman. Sabi niya, bibigyan niya raw ako ng karunungan at kaalaman na hindi ko malalaman sa paaralan o kahit sa mga libro.
Pero may kapalit daw yon. Kailangan ko raw siyang bigyan ng kahit anong bagay na pagmamayari ko, kahit na ano. Tapos, hahawakan niya yung bagay na yon. At sa pamamagitan noon, ay malalaman niya ang lahat ng bagay tungkol sa akin. Sabi ko, napakadali naman pala ng kapalit. Kaya sabi ko, sige, papayag ako. Ang una kong ibinigay sa kanya ay yung paborito kong laruan. Tuwang-tuwa siya nung ibinigay ko sa kanya yon. Tapos hinawakan niya yung kamay ko at bigla na lang may mga bagay na pumasok sa isip ko. Mga bagay na hindi tinuturo sa school. Noon ay hindi ko pa alam ang ibig sabihin ng mga bagay na yon. Pero habang tumatanda ako ay naintindihan ko rin. Naging routine na namin ni Alina yung pagpunta ko sa lugar niya at pagbibigay ko sa kanya ng mga bagay na pagmamayari ko. Minsan mga damit, sapatos, gadgets, basta kahit ano na gusto niya. Kapalit noon ay binibigyan niya ako ng mga karunungan. Hanggang sa isang araw, naisip ko na hindi naman ako nabibiyayaan ng mga karunungan ni Alina. Naisip ko na wala pa naman akong napapala sa mga natutunan ko sa kanya. Kaya sabi ko, bakit hindi ako mag-alay sa kanya ng mas malaking bagay, kapalit ng mas malaking karunungan? Katulad ng kung paano ako magiging mayaman at makapangyarihan. Yun ang hiningi ko sa kanya. Nag-alay ako ng isang baka. Pero hindi natupad yung hiling ko. Kaya sabi ko, baka kulang pa yung baka. Kaya nag-alay ako ng isang kabayo. Pero ganun pa rin, hindi natupad yung hiling ko. Kaya sabi ko, isa na lang. Huling alay na lang. Tapos, hihiling ako ng isang bagay na magpapabago sa buhay ko. Nung time na yon, 18 years old na ako. Nag-alay ako ng isang malaking baboy. Tapos sabi ko kay Alina na ang hiling ko ay bigyan niya ako ng kapangyarihan para makontrol ko ang kapalaran ko. Para sa ganoon ay ako mismo ang magdidikta ng mga mangyayari sa buhay ko. Tinanggap ni Alina yung alay ko. Pero sabi niya, mag-ingat daw ako sa paggamit ng kapangyarihan na hinihiling ko. Dahil baka raw ako ang maging dahilan ng sarili kong kapahamakan. Nung huling punta ko sa gubat, kakaiba yung pakiramdam ko. Parang may nagbago sa katawan ko. Parang may mga bagay na hindi ko maintindihan. Tapos, bigla na lang akong nakakita ng mga bagay na hindi ko nakikita noon. Nung tumingin ako sa salamin, nagulat ako sa nakita ko. Ang itsura ko ay parang itsura ng mga diwata na nakikita ko sa gubat. Doon ko na-realize na hindi lang si Alina ang diwata sa gubat na yon. Sa mga sumunod na araw, ako na mismo ang nakakita sa sarili kong bangkay na nakahandusay sa gubat. May mga sugat ako na parang nakipaglaban ako sa isang mabangis na hayop. Doon ko naisip na siguro ay napaglaruan ako ng mga diwata. Naging bahagi ako ng alamat ng gubat. Sa ngayon ay si Lolo na lang ang natitirang kamag-anak ko. Siya pa rin ang nagbibigay ng babala sa mga kabataan. Pero sa kasamaang palad ay may mga bagong batang lalaki na hindi natututo sa nangyari sa akin.